Alam mo ba na may bagay ako matagal ko nang tinatago sa'yo? Gusto mo bang marinig kung anong sekreto ko, Caleb? Lasing ka na, Isabel. Mahal kita. Matagal na kitang gusto. Matagal na kitang minamahal sa malayo. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi mo malang magawang ibalik sa akin lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Lasing ka na, Isabel. Matulog ka na. Marahang dinampot ni Isabel ang necktie ng asawa nang lumapit ito sa gawin niya at hindi na nagawa pang umiwas si Caleb nang sandaling halikan siya nito. Hindi rin naman nagtagal iyon nang si Caleb na mismo ang kusang umalis sa halikan nilang dalawa. Malito, Isabel. Maling-malito. Gusto ko tong mangyari, Caleb. May nobya ako. Hindi ko kayang mangaliwa sa kanya para lang sa'yo. Hindi ko siya kayang saktan. I don't like you. Dagdag pa niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Masarap umibig, masarap ibigin, at mas lalong masarap na maranasan ang tunay na pag-ibig mula sa taong mahal mo. Yung klase ng pag-ibig na hindi mo naman hinihingi, ngunit kusa niyang binibigay. Yung klase ng pag-ibig na kahit marami kayong problema, nagagawa niyo pa ring takasan ng lahat ng yon, basta't kasama at katulong niyo lang ang isa't isa. Ang sabi nila, ang tunay na pag-ibig daw ay hindi nasusukat sa kung gaano niyo katagal na kasama ang isa't isa. Ni hindi raw ito nasusukat sa mga problemang dumadaan sa inyo na magkasama niyong hinaharap. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman makakalimutan ng mga puso natin, kahit na gaano mang katagal na panahon na kayong hindi nagkikita. Marahil ay totoo ang sinasabi ng iba na ang tunay na pag-ibig ay hindi natin malilimutan, kahit na anong mangyari o kahit na gaano pa karami ang mga problemang dumarating sa inyo para lang masira ang relasyon niyong dalawa ng taong mahal mo. Ngunit paano kung ang mismong tadhana na rin ang gumagawa ng paraan upang magkalayo ang loob niyo sa isa't isa ng taong mahal mo? Maggagawa pa rin bang iligtas ng tunay niyong pag-ibig sa isa't isang relasyong nasira ng dahil lang sa desisyon ng iisang tao? Mula sa hardin ay pinagmamasdan ni Isabel ang grupo ng mga lalaki at babaeng nagkakatuwaan sa ilog na nasa ibaba. Lahat halos ng mga ito ay nakasuot ng damit na panligo, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng inggit. Aminin niyo man o sa hindi ay medyo mataas ang sikat ng araw ng hapong yon. Kaya naman kahit na ilang beses niyang punasan ng pawis sa noo niya, ay patuloy naman sa pagtagaktak ang pawis sa likuran niya, kahit na nakasuot na siya ng bestida. Kung kakilala niya lang talagang naroon ay baka kanina pa siya tumalon pababa roon upang makisama sa kasiyahan. Kung kilala niya lang talaga. Nasaan na ba si Caleb? Bulong niya sa sarili. Mula sa pwesto niya sa gilid ng mga halamanan ay matyaga niyang hinanap ang anino ng lalaking hinahanap niya magmula pa kanina. Si Caleb lang ang kilala niya sa grupo ng mga taong naroroon, kaya naman ito ang hinahanap niya ngayon. Kung hindi siya nagkakamali, mga kaedad lang ito ni Caleb, kaya naman nasisigurado niyang mas matatanda ito kumpara sa edad niya ngayon. Sa katunayan nga lang ay kanina pa siyang nagtatago sa halamanan at kanina niya pang hinahanap si Caleb. Ilang beses na rin siyang nagnakaw ng tingin sa direksyon nito, ngunit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin makita ang kaibigan niya roon. What are you doing here? Ay, patatas! Gulat niyang sambit bago tumuwid sa pagkakatayo at namumula ang mukhang bumaling kay Caleb na ngayon ay seryosong nakamasid sa reaksyon niya. Caleb! Utal niyang pati rito na hindi naman ito kinibo. May tinitingnan lang ako sa baba. Kanina ka pa ba dyan? Isang salyap lang ginawa ni Caleb sa mga kaibigan niya sa baba bago niya pinagmasdan si Isabel na ngayon ay animong hindi na mapakali sa kinatatayuan niya. Para bang isang batang hindi mapakali sa kinatatayuan niya dahil nahuli sa krimeng ginawa niya. May multo ng ngiti sa labi niya bago siya umiling sa kaibigan. Mabilis siyang bumaba sa itim na kabayong sinasakyan niya kanina bago niya ito dinala sa kwadrang hindi naman ganong kalayo sa direksyon ni Isabel.
Nang matapos sa pagtatali ng kabayo, ay muli siyang bumalik sa harap ni Isabel na ngayon ay hindi na magawang lumingon pabalik sa kanya. Kadarating ko lang, may inasikaso lang ako sa bahay. Sagot nito bago siya lumingon sa mga taong nasa ilog sa baba. Sinong tinitignan mo sa baba? May tipo ka ba sa isa sa mga kaibigan ko? Nagdahil sa tanong ni Caleb ay mabilis na namula ang kabuuan ng mukha ni Isabel, kaya naman walang ibang nagawa si Caleb kung hindi ang natatawang guluhin ng buhok nito. Wala ah. Deny ka pa. Pangaasar pa niya dahil ano pang mas lalo na humaba ang nguso ni Isabel. Masyado ka pang bata, Isabel. Huwag ka munang magnobyo. At mas lalong hindi kita papayagang pormahan ng mga kaibigan ko. Kahit na gaano mo pa silang kagusto. Wala akong tipo sa kanila, Caleb, ano? Bakit ka pala nandito at bakit nakamasid ka sa grupo nila sa baba? Osyoso ni Caleb sa kanya na hindi niya sinagot. Dalawa lang yan, Isabel. May gusto ka sa isa sa kanila o baka naman... Hinahanap kita kaya ako nandito. Pag-amin niya bago siya nag-iwas ng tingin kay Caleb na binalingan siya ng tingin. Nandito ako kasi hinahanap kita, Caleb. Bakit mo naman ako hahanapin? Tanong ni Caleb sa kanya. May kailangan ka ba? Ilang minuto pa muna siyang bumuntong hininga bago siya nag-iwas ng tingin kay Caleb na ngayon ay kuryoso na sa isasagot niya. Nang hindi kumibo si Isabel sa kanya, ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga bago siya hinawakan sa kamay na ikinainit naman ang mukha ni Isabel. Wala ka naman sigurong gagawin sa bahay, hindi ba? Tanong niya na marahan niyang tinanguan. Sumama ka na muna sa amin ng mga kaibigan ko kung ganon. Sambit nito bago siya nito dinala sa hagdang gawa sa batuhan. Ha? Tanong ni Isabel sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa magkahawak nilang kamay ni Caleb bago siya napanguso. Sigurado ka ba? Baka mamaya maestorbo ko pa kayo ng mga kaibigan mo. O kaya naman... Hindi ganon mag-isip ang mga kaibigan ko kaya okay lang sa kanila. Sagot ni Caleb sa kanya habang pababa sila sa hagdan. Nang makalapit sila sa grupo ay tsaka lang huminto sa kasiyahan ng mga kaibigan niya. Lalo na nang makita nilang dalawa na ngayon ay magkahawak ang kamay. Everyone, this is my friend, Isabel. Hi! Bati nila na ikinangiti naman ni Isabel. Lumapit ang isang lalaki sa direksyon nila nang may ngiti sa labi, bago nag-angat ng kamay kay Isabel at ikinakunot naman ng noo ito ni Caleb. Palagi kita nakikita sa bulwagan ng bahay nila, Caleb. Minsan ay nakikita kita sa rancho na nagpapaligo ng kabayo. Isabel, saad nito nahihiya niya namang ikinangiti. I'm Javier. Nice to meet you in person, Isabel. Nice to meet you too. Bago pa man matanggap ni Isabel ang kamay niya, ay marahan na siyang hinigit ni Caleb dahil ano pang magulat siyang nag-angat ng tingin dito. Si Caleb ang tumapik sa kamay na nakalahad ni Javier kaya naman wala itong nagawa kung hindi ang umismid sa kanya. Ang possessive mo naman, Caleb. She's mine. Maikling sagot ni Caleb sa kanya bago siya nito hinila patungo sa mga babaeng naroroon. Lumaki si Isabel sa isang masaya at kilalang pamilya. Sa katunayan nga may negosyo sila ng pamilya niya noon. Nawala lang naman ang lahat sa kanya ng sandaling mawala ang mga magulang niya. Simula na mawala ang mga ito ay ang pamilya na ni Caleb ang kumukup sa kanya. Kaya naman magkasama na silang lumaki ni Caleb noong una pa lang. May 6 na taon din ang agwat ng edad nila sa isa't isa. Ngunit hindi iyon ang naging dahilan upang makaramdam sila ng ilang sa isa't isa. Kahit na papaano ay nagpapasalamat pa rin si Isabel dahil kahit na wala na siyang pamilya, naroroon pa rin ang mga magulang ni Caleb upang suportahan siya sa lahat ng kailangan niya. Ang mga ito rin na nagpaaral sa kanya ngayon, kaya naman labis-labis ang pasasalamat niya sa mga ito. Ni hindi niya nga alam kung anong relasyon ng mga magulang niya sa mga magulang ni Caleb. Nagising na lang siyang isang araw na kaibigan niya na si Caleb at naroroon na siya nakatira sa bahay ng mga ito. Tulad ng pamilya ni Isabel ay may kaya rin ang pamilya ni Caleb. Nagmamay-ari ito ng maraming lupa sa probinsya nila at ang ilan sa mga yon ay taniman ng tubo at kuprahan. Aminin niya man o sa hindi ay medyo maunlad ang kabuhayan nila ngayon, lalo na't ang pamilya niya lang naman ang may pinakamalaking lupain sa probinsya nila. Kahit na lumaki sa isang mayamang pamilya ay sinika pa rin ang mga magulang ni Caleb
na gawin ang lahat upang wag silang palakihin sa luho. Sa katunayan ngayon, nagtrabaho na ngayon si Caleb para may maipangtustos sa mga personal niyang kailangan, habang si Isabel naman ay nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Sa tuwing wala siyang pasok ay tumutulong siya sa mga gawaing bahay nang sa ganon na hindi naman siya makaramdam ng hiya. Hindi siya kinupkop ng mga magulang ni Caleb upang maging reyna sa pamamahay na yon. Kaya naman hanggat may nakikita siyang paraan upang matulungan ng mga ito sa lahat, gagawin niya. 17 ka pa lang ano? Muling tanong ni Javier sa kanya nang muli itong bumisita sa bahay ni Caleb isang araw. Umayos ito sa pagkakaupo na animong interesado sa isasagot sa kanya ng dalagita. May naging nobyo ka na ba? Usal na Isabel at mas lalo lamang siyang nakaramdam ng hiya. Lalo na nang gumuhit ang kahihiyan sa mukha niya sa naging tanong nito sa kanya. Ang sabi kasi ni Tita Florence, hindi pa ako pwedeng mag-boyfriend. Mandiligaw, may mandiligaw ka na ba? Kuryosong tanong ni Javier sa kanya. Naroroon sila sa hardin. Sa katunayan nga lang ay abala si Isabel sa paggawa ng assignment niya sa school. Naabala lang siya nang biglang dumating si Javier upang kulitin siya sa mga walang kabuluhan itong tanong tungkol sa kanya at sa pagkatao nito. Kung pwede niya lang talaga itong ismeran o hindi naman kaya suntukin na baka kanina niya pa yung ginawa. Si Caleb lang pinapayagan niyang manggulo sa buhay niya. Kaya naman ngayong nandito si Javier, hindi niya alam kung paanong kikilos na hindi man lang mapapahiya ang taong kaharap niya ngayon. Wala pa. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi pa ako pwedeng mag-boyfriend. Nakangiti niya sambit bago siya nag-iwas ng tingin dito, lalo na nang makita niya kung paanong mangunot ang noon ni Javier nang dahil sa sinagot niya sa katanungan nito. Masyado pa akong bata para pumasok sa isang relasyon. Masyadong bata? I don't think so, Isabel. Natatawa nitong sambit sa kanya bago sumandal sa kawayang inuupuan niya. Matured ka na, Isabel. Nasa tamang edad ka na para tumanggap ng manliligaw. Sa itsura mong yan, alam kong marami na rin nagbabalak na humabol at manligaw sa'yo. Ako nga, 13 ako nung nagkanobya ako at 17 lang kaming dalawa nung may nangyari sa amin. Dagdag niya pang kwento na namumulang ikinatango ni Isabel sa kanya. Hindi masamang mag-explore. Parte na yan ng cycle ng isang tao, Isabel. Kung gusto mo, pwede kitang... Hindi siya pwede, Javier. Sabat ng isang boses sa likuran nilang dalawa. What the hell are you talking about? Mabilis na umayos sa pagkakaupo si Javier habang si Isabel naman ay namumutla na nang bumalik sa pagsusulat sa librong hawak niya. Seryoso ang mukha ni Caleb nang bumaling siya sa dalagita bago siya lumingon kay Javier na ngayon ay nakanguso nang nakamasid sa kanya. Anong tinuturo mo kay Isabel? Tanong ni Caleb sa kanya na ilang ulit niyang inilingan. Tinuturuan mo ba siyang lumande? Of course not. Natatawang sagot ni Javier sa kanya na inismeran niya lang. Tinatanong ko lang naman siya kung may naging nobyo na ba siya. Wala naman akong ibang sinabi sa kanya. Bumaling si Caleb kay Isabel na ngayon ay nananatili na lang ang mga mata sa librong sinusulatan niya. Nang mag-angat naman ang tingin si Isabel kay Caleb ay agad siyang napanguso. Lalo na nang makita niya kung paano mag-iwas ang tingin si Caleb sa kanya bago bumaling ng tingin sa kaibigan. She's too young for that. Tanging sambit na lang ni Caleb sa kaibigan. At hindi ako makakapayag na may pumorma sa kanya. Dagdag niya pang bulong. Sa mga sumunod na araw ay hindi na muling bumisita si Javier sa bahay nila. Naging busy naman sa trabaho si Caleb kaya naman tila ba naging boring para kay Isabel ang lahat. 2 buwan na lang ay papatak na ang petsa ng kaarawan niya. Kaya naman natitiyak niyang abala na rin ang mga magulang ni Caleb para sa paghahanda para roon. Paano niyang nasabi? Excited na kaming mag-legal age ka na, iha. Natutuwang sambit ni Florence nang makasalo nila ito sa umagahan. Ngayong malapit ka nang mag-18, marami ka nang pwedeng gawin. Hindi ka na rin namin pwedeng lagyan ng boundaries. Alam mo na rin naman ang mga tama sa mali, hindi ba? Hindi naman kami nagkukulang ng mga bilin at paalala sa'yo. So bahala ka na. Alam mo naman na ang one and only rule ko sa pamamahay na to, hindi ba? Tanong nito na tipid niyang initian. Pwede mo nang gawin ang lahat, maliban lang sa pagnonobyo. You're too young for that. And ayaw naming mag-asawa ka ng maaga. You're our only princess. So having a boyfriend or suitor,
is a big no-no. Iyon ang isa sa mga bagay na hindi kailanman maintindihan ni Isabel. Oo na't medyo bata pa siya. Pero tama ba talaga iyon, Gayong? Malapit na siya sa tamang edad. Ito na rin mismo ang nagsabi na alam niya ng tama sa mali. Kaya naman ngayon ay malapit na siyang mag-18. Bakit hindi pa rin siya pwedeng mag-boyfriend? Sa bagay, wala rin naman siyang interes sa ibang lalaki maliban na lang kung unti-unting bumaling ng tingin si Isabel kay Caleb na ngayon ay seryoso lang na nag-uumagahan. Nasa tapat ito ng kinauupuan niya. Kaya naman naging madali na lang para sa kanyang pagmasdan nito. Mukhang malalim ang iniisip nito base sa ekspresyon ng mukha nito. Kaya naman hindi niya naiwasang mapanguso na lamang. Are you still listening to me, Iha? Tanong ni Florence sa kanya na tipid niyang ginitian at tinanguan. Tulad nga ng sinabi ko, nagpatuloy lang ito sa pagkukwento sa kanya ng kung ano-ano nang ginitian niya na lang at pinapakinggan. Halata at bakas naman sa mukha ni Florence na excited na nga ito para sa nalalapit niyang kaarawan. Ni hindi niya nga alam sa kung bakit nga ba ganito ang reaksyon niya Gayong isang simpleng birthday party lang iyon. Isang tipikal na araw para sa mga tulad niyang hindi naman ganong kaimportante para sa ibang tao. Ni wala nga siyang kaibigan kaya naman problema pa para sa kanya kung sino-sino pang iimbitahan niya. Gayong medyo enggrande ang party na niluluto ng pamilya ni Caleb para sa kanya. Bakit nga ba enggrande? Sa bagay, sa mga nagdaang taon ay puro simple lang ang party na ginagawa nila. Lalo na't ito ang palagi niyang request sa mga ito sa tuwing tatanungin siya. Pero hindi naman sa pagiging delusional. Pero, may kinalaban ba si Caleb sa desisyon ng mga magulang nito para sa kanya ngayon? Muli siyang lumingon sa binata na ngayon ay nakatuon ang atensyon sa cellphone na hawak nito. Base sa ekspresyon ng mukha niya ay tila ba wala siya sa hulog. Hindi niya rin alam kung dahil ba sa trabaho kaya ganitong itsura nito ngayon. O baka naman may iba pang dahilan. Nag-away pa sila ng nobya niya. Bulong sa isip ni Isabel bago siya bumuntong hininga sa sarili. Ni hindi ko nga alam kung may nobyo ba siya. Wala naman siyang nasasabi sa akin. Dagdag niya pa sa isip bago muling bumuntong hininga. Nawala lamang ang mga iniisip niya nang huling bumaling sa kanya si Florence nang may malawak na ngiti. Ni hindi niya nga napansin na kanina pa pala ito nagsasalita sa upuan nito tungkol sa party na pinaplano nila mag-asawa para sa debut niya sa susunod na buwan. Nakahanda na ang lahat, Iha, so you don't have to worry. And besides, tinutulungan naman ako ng Tito Romeo mo. Natutuwa pa nitong sambit bago ito sumandal sa kinauupuan niya ng may ngiti sa labi. Nagpadala na rin ako ng mga invitation sa mga kaibigan ko. Siyempre, hindi mawawala mga tito at tita niyo sa ibang bansa. Sinabi na rin namin sa kanila na debut mo na sa susunod na buwan. So, nag-e-expect sila ng engrandeng birthday party. Pupunta rin ang grandparents ninyo. So, lubos-lubos talagang paghahanda namin ng Tito Romeo mo para sa'yo at sa birthday party mo. Dagdag pa niya bago kumindat sa kanya na marahan niya na lang na tinawanan. Muling lumingon si Isabel kay Caleb na ngayon ay tila ba tuluyan ang nawalan ng gana. Pakiramdam ni Isabel ay hindi malang interesado si Caleb sa mga pinag-uusapan nila, lalong-lalo na pagdating ng kaarawan niya. Kaya naman hindi niya naiwasang sikretong magtampo rito. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga. Hindi rin naman nagtagal ang atensyon niya kay Caleb, lalo na nang muling kinuha ng tita niya ang atensyon nito. Kung may free time ako sa susunod na linggo, dadalhin na kita sa shop na pagmamay-ari ng isa sa mga fashion designer na kaibigan ko. Tutulungan niya tayo na sukatan ka. He was asking for your opinion para sa design ng dress na pinili ko para sa'yo. Pero hindi pa kita natanong tungkol sa bagay na yon. So baka next week na lang siguro? Aniya bago tatangu-tangong bumaling ng tingin sa kanya. What do you think, Isabel? Hindi ba't parang ang aga naman para isipin ng tungkol sa pagpapasukat ng gown, Florence? And pumili ka ng gown without asking her? Natatawang sabat ni Romeo na inismera ng asawa niya. May ilang linggo pa tayo para maghanda para dyan. Hindi naman kailangang i-rush ang lahat. Tama si Tito, Tita. Ngiti ni Isabel dahilan upang kumunot ang noon ni Florence. Dahil pakiramdam niya ay pinagtutulungan siya ng dalawa. May ilang linggo pa po. Sa gusto ko may magagawa ba kayo? Taas kilay niyang sabit bago mumaling ng tingin kay Romeo. Sino bang babae rito?
Angel niya na hindi naman kinibo ni Romeo, ngunit may multo ng ngiti sa labi nito habang nagpapatuloy sa pagkain at sa pakikinig sa asawa niya. Tsaka ka nalang bumoses kapag may kasunod na si Caleb o kapag may lalaki ka ng apo. Sa ngayon, ako na munang bahala sa unika iha ko. Dagdag pa nito bago umismid sa asawa at nang bumaling kay Isabel ay agad nang nangiti. Walang ibang nagawa si Isabel kung hindi ang nahihiyang gumanti ng ngiti sa tita niya bago siya nagbaba ng tingin sa kinauupuan niya. Simula nang dumating siya sa bahay na ito ay hindi kailanman siya pinagtabuyan ng mag-asawa. Ni hindi man lang kadugo ang mga ito, ngunit kung alagaan siya ng mga ito ay para bang anak na nila. Saksi rin ang mag-asawa sa kung paano alagaan ni Caleb ang dalagita noon, kaya naman ganito rin nila ito kung pakitunguhan ngayon. Lingid sa kaalaman ng lahat, ay malaki ang utang na loob ng pamilya nila sa pamilya ni Isabel. Kung hindi dahil sa mga lolo at lola nito, hindi lalago ang negosyo ng mga lolo at lola ni Caleb. Kung hindi dahil sa tulong nito sa pamilya nila, hindi babangon ang negosyo nilang muntik ng malugi noon. Kaya naman ang sandaling mawala ang lahat kay Isabel, maging ang pamilya nito, hindi na nagdalawang isip ang mag-asawa na ampunin ng dalagita at bigyan ng isang maayos na pamilya, tulad ng gustong mangyari ng lola ni Caleb para sa kanya. Iyon din ang dahilan sa kung bakit may namumuong plano sa isip niya para lang mabayaran ang utang na loob na meron ng pamilya nila sa pamilya ng dalaga. Good night, Iha. Paalam ni Florence bago niya tuluyang sinarado ang pinto ng kwarto ni Isabel. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Isabel bago siya napatitig sa madilim niyang kwarto. Sa totoo lang ay nagpapasalamat siya sa mag-asawang kumupkop sa kanya. Lahat halos ng luho niya ay ibinibigay ng mga ito, kaya naman hindi mapagsidlan ng tuwa sa puso niya. Nang maalala ang kaisa-isang bagay na hindi maibigay ng mga ito sa kanya nung una pa lang, hindi niya na naiwasang makaramdam ng dismaya at kuryoso sa mga dahilan ng mga ito. Bakit nga ba ipinagkakait ng mga ito sa kanya ang bagay na yon? Oo, ni minsan na hindi siya nito pinagkaitan ng kalayaan. Pero bakit pinagkakaitan siya ng mga ito na magnobyo o kahit na tumanggap man lang na manliligaw sa ngayon? Nasa tamang edad naman na siya sa susunod na buwan. Ngunit bakit hanggang ngayon ay pinagbabawalan pa rin siya? Nasa tamang lugar pa rin ba ang lahat kung maging ang iyon ay ipagkait sa kanya? Iyon lang ang pinakaayaw niyang gawin ng mag-asawa at iyon lang din ang kailangan niyang sundin habang naroroon pa siya sa pangangalaga ng mga ito. Maging sa agahan ay iyon pa rin ang usapan nila, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam na lang ng hiya para sa sarili niya. Mabuti na lang at napunta agad kay Caleb ang usapan dahil kung hindi ay baka tuluyan na rin siyang nasabo ng mga ito, lalo na't nakarating sa kanilang tungkol sa balitang pinipilahan na siya ng mga mandiligaw sa klase nila. Ano na nga ulit ang balita sa mga Saldivar, Caleb? Kuryosong baling sa kanya ng daddy niya. Mabilis na pinatay ni Caleb ang screen ng cellphone niya upang bumaling ng tingin sa daddy niya at bahagya na lang na napabuntong hininga sa katanungan nito. Okay na ang lahat at naipaliwanag ko na rin sa kanila yung sinasabi mo. Aniya sa ama na marahan naman itong tinanguan. Maghihintay na lang siguro ng desisyon sa mga susunod na araw then. Okay na. Dagdag pa niya. Bumaling siya ng tingin kay Isabel na ngayon ay nakatitig na sa kanya. Nang umiti siya rito ay agad na namula ang kabuuan ng mukha ni Isabel. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lihim na lang na matawa at umiling sa sarili. Nang makita ang mata ni Caleb ay mabilis siyang nagbaba ng tingin, lalo na nang maramdaman niya ang dagli ang pagkalat ng init sa kabuuan ng mukha niya. Minsan na hindi niya naiwasang makaramdam ng guilt sa tuwing pag-usapan nilang tungkol sa negosyo ng pamilya nila. Pakiramdam niya ay wala siyang kwenta sa tuwing pag-uusapan ng tungkol sa bagay na yon. Otomatiko kasi siyang na-out of place kapag tungkol sa negosyo ang usapan dahil aminin niya man o sa hindi, wala talaga siyang alam tungkol sa negosyo. Pakiramdam tuloy ni Isabel ay masyado na siyang bata para makisabat sa usapang yon. Kaya naman sa halip na makinig ay itinutuon niya na lamang atensyon niya sa pagkain. Ang tahimik mo ah. Agad na napabalikwas sa pagkakaupo sa batuhan si Isabel nang marinig niyang pamilyar na boses na yon. Nagugulat niyang pinagmasdan si Caleb na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang ngumiti sa kanya bago nagdesisyong umupo sa batuhan sa gilid ng nagugulat na dalaga. Bahagya siyang tumawa dahilan upang muling nag-iwas ang tingin sa kanya si Isabel. Anong ginagawa mo rito, Caleb?
Ikaw ang dapat kong tanungin yan, Isabel. What are you doing here? At bakit wala ka sa bahay? Tanong nito sa kanya na lihim niyang ikinanguso. I was looking for you the whole time. Nandito ka lang pala. Dagdag pa nito. Naroroon sila sa ilog kung saan niya unang nakilala ang mga kaibigan ni Caleb. Sa totoo lang ay hindi niya inaasahan na hahanapin siya ng binata at sa hindi inaasahang pagkakataon ay doon pa siya nito makikita. Nagkataon nga lang ba talaga ang lahat? O baka naman, hinahanap mo ako? Natatawang biro ni Isabel na ikinangiti lang ni Caleb. Hindi mo naman ako kailangang hanapin pa, Caleb. Hindi naman ako mawawala sa paningin mo. Aniya bago muling nag-iwas ng tingin sa binata. Wala naman ako ibang mapupuntahan. Dagdag niya pang bulong na narinig ni Caleb. Walang iba nagawa si Caleb kung hindi ang tipid na lang ng umiti bago nila pinagmasdan ng payapang pagragasa ng tubig sa ilog. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Kaya naman pansamantala pa munang naging payapa at tahimik ang lahat. Tanging ang paghuni lang ng mga ibon sa mga punong naroroon at ang ingay lang na nagmumula sa mga sanga ng puno ang tanging nagbigay ng ingay sa tahimik nilang sandali sa lugar na yon. Hindi maitatanggi ni Isabel ngunit tila ba mas lalo lang naging payapa ang loob niya, lalo na ngayon naririto si Caleb sa gilid niya. Si Caleb lang nakakagawa ng ganito sa kanya, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng kung ano sa dibdib niya kapag ito ang kasama niya sa isang lugar. Para bang may kakaiba na hindi niya magawang mahinuha sa sarili. Ang tahimik mo ah. Muling puna ni Caleb na peke niya na lang na ikinangiti. Muli itong bumaling ng tingin sa kanya. Ngayon ay may pag-aalala na sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. May problema ka ba, Isabel? Hindi na naiwasan ni Isabel ang matawa, lalo na nang makita ang mapanghusgang mga mata ni Caleb na nakatuon sa kanya. Wala naman, bakit mo naman na itanong? Nag-aalala ka ba? Ilang sandali pa muna siyang pinagmasdan ni Caleb bago siya nangiti sa sinabi ng dalagita. Siguro. Naghahanap lang ako ng lugar na pwede kong gawing pahingahan, Caleb. Hindi ko naman kailangang mag-alala ka pa at isa pa. Wala naman ako ibang pupuntahan maliban sa bahay at dito sa ilog. Nandito ako, Isabel. Sambit ni Caleb na ikinayuko niya na lang habang may ngiti sa labi. Ipinatong ni Caleb ang ulo ni Isabel sa balikat niya na sinunod naman ng dalaga. Doon lang naramdaman ni Isabel ang comfort na matagal niya nang hinahanap, lalo na sa mga pagkakataong ito. Kaya naman hindi niya naiwasang mapapikit na lamang. Pwede mo naman akong gawing pahingahan, Isabel. Kapag napapagod ka, pwede mo naman akong maging sandigan. Ikaw pa ba na para na kitang kapatid? Para na kitang kapatid. Ugong nito sa isip ni Isabel. Dahilan upang umayo siya sa pagkakaupo at umalis sa pagkakasandal kay Caleb na nakakuha sa atensyon nito. Bakit naman gusto mo magpunta rito ng ganitong oras? Tanong ni Caleb sa kanya na hindi na pinuna ang kilos ng dalagita. Magulo ba sa bahay? Hindi naman, bakit mo na itanong? Ngumiti si Caleb sa kanya bago nagkibit ng balikat sa tanong niya. Hindi ka maghahanap ng ibang pahingahan kung magulo sa lugar kung saan ka nananatili, Isabel. Kilala kita. Kilalang kilala kita. Aniya na hindi naman kinibo ng dalaga. At isa pa, hindi ka naman madalas na magpunta rito. Actually, ito ang pinakahuli-huli ng lugar na naisip kong pupuntahan mo. Kaya inabot ako ng ilang oras sa paghahanap sa'yo. Bakit mo nga pala ako hinahanap? Dahil... Aniya bago napakumot sa ulo nang muling maisip ang tungkol sa bagay na yon. May itatanong lang sana ako sa'yo kaya kita hinanap. Buti na lang pala hinanap kita. Kung hindi kita hinanap, tingin mo saan ka pupulutin ngayon? Dagdag pa nito. Muling umuso si Isabel bago nag-iwas ng tingin sa kanya. Ang akala ni Caleb ay muling sasama ang loob ni Isabel sa sinabi niya. Kaya naman bago pa man magbago ang mood nito, dali-dali niya nang inibang usapan nilang dalawa. Ano palang gusto mong regalo sa birthday mo? Nang dahil sa narinig, ay muling umangat ang tingin ni Isabel sa kanya. Isang palakaibigang ngiti ang ibinigay ni Caleb sa kanya na ikinapulang muli ng mukha niya. Kahit ano, Caleb, hindi naman ako mapili sa regalo. Aniya bagong umuso. Basta't galing sa'yo, okay na ako ron. So, hindi ka magtatampo sa akin kapag
Binigyan kita ng isang perasong bato. Bato? Kunot ng baling ni Isabel sa kanya na ikinatawa niya na lang. Bakit mo naman ako bibigyan ng bato sa birthday ko? Nang dahil sa tanong niya ay mabilis na humagalpak ng tawa si Caleb, kaya naman mabilis na namulang mukha ni Isabel. Kutis gatas kasi ang dalawa, kaya naman hindi nagiging madali para sa kanya ang itago ang pamumula ng mukha niya sa tuwing mamumula ito. Hindi rin siya nagtataka kung sakali mang may ideya na si Caleb sa nararamdaman niya para rito. Iyon ay kung totoo nga ba ang sinabi nito kanina na kilalang kilala niya ito noon pa man. Ilang sandali pa muna silang nagtagal sa lugar na yon nang puno ng kwentuhan sa isa't isa. Medyo madaldal si Caleb kaya naman hindi naman naging boring para kay Isabel ang makasama siya. Ni hindi niya na rin namalayan ng oras. Nagdesisyon lang silang umuwi nang makita na nila ang dahan-dahang pagyakap ng kulay kahel na araw sa direksyon nila. Tara na, umuwi na tayo Isabel. Aniya bago siya tumayo at naglahad ng kamay sa dalagita na tinanggap naman ito. Agad na namilog ang mga mata ni Isabel na makita niya ang itim na kabayo ni Caleb na nakatali sa punong naroroon. Bumaling siya nang nagugulat na tingin kay Caleb na ikinahagikik naman ito nang matapos siya sa pagtatanggal ng tali ng kabayong yon sa punong naroroon. Hindi ko alam na may kabayo ka palang dala. Saad niya. Hindi ko pwedeng lakarin ang distansya mula rito hanggang sa bahay. Kaya nga nagtataka ako kung paano mong nalakad ang lugar na to. Sagot ni Caleb sa kanya bago ito napangiwi sa mga naiisip niya. Unless malalim ang iniisip mo, kaya nga tinatanong kita kung may problema ka ba para malaman ko at matulungan kita. Wala akong problema Caleb, sadyang wala lang talaga ako sa hulog. Dahil ba sa akin Isabel? Tanong ni Caleb sa kanya na bahagya niya pang ikinatigil. May nagawa ba akong mali na pwede mong ikatampo? Nang dahil sa tanong niya ay agad na natawa si Isabel upang mapagtakpan ang panginginig ng labi niya. Ano namang ikakatampo ko sa'yo? Tanong ni Isabel at halos makagat niya ang sariling labi nang makita niyang paninimbang sa titig ni Caleb sa kanya. Tara na nga, masyado ka ng maraming natatanong. Biro niya pa. Agad siyang inalalayan ni Caleb na makasampa sa kabayo. Nang hindi sumampa si Caleb, kasunod niya ay walang ibang nagawa si Isabel kung hindi ang kunotong bumaling ng tingin sa binata. Hindi ka sasakay, Caleb? Tanong ni Isabel sa kanya. Tumingala si Caleb sa kanya kasabay ng pag-iiling na ikinanguso niya naman. Lalakarin ko na lang. At isa pa baka hindi tayo kayanin ng kabayo. Mahirap pabutan ng dilim sa lugar na to, Isabel. Baka mas lalo lang tayong babagal kung pati ako sasampa sa kanya. Pwede naman ako maglakad na lang, Caleb. Bahagyang natigilan si Isabel ang tinawanan lang siya ni Caleb sa sinabi niya. Hindi kalaunan ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang mapanguso na lang sa nangyari. Tingin mo ba hahayaan kitang maglakad? Kung hindi ka sasampa, then lalakad na lang din ako. Pamimilit ni Isabel sa kanya. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Caleb kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa sarili. Alam niya na may isang salita ang dalaga. Ayaw niya rin namang pababain pa sa kabayo si Isabel. Kaya naman sa ayaw at sa gusto niya, wala na siya ibang nagawa kung hindi ang sumuko na lang at tumango sa kagustuhan nitong mangyari na nakapagpangiti na lang sa dalaga. Walang ibang nagawa si Isabel kung hindi ang lihim na lang ng papangiti, lalo na nang maramdaman niya ang init ng dibdib nito sa likuran niya. Bahagyang yumakap ang mga matitipunong braso sa kanya ng binata nang sandaling higpitan nito ang pagkakahawak sa tali ng kabayo, kaya naman mas lalo lang ding namula ang mukha niya. Magkasabay nilang pinagmasdan ang paglubog ng kahel na araw sa kakahuyang dinaraanan nila, habang ang kabayo naman ay patuloy lang sa pagtakbo pabalik sa direksyon ng mansyon. Nang sandaling makarating sila sa bulwagan, ay ang gulat at nag-aalalang mukha agad ng mga magulang ni Caleb ang bumungad sa kanila. Kaya naman hindi na naiwasan ni Isabel ang makaramdam ng kahihiyan, lalo na nang makita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Florence nang sinalubong sila nito sa pagpasok sa bulwagan. Saan kayo nanggaling at bakit ginabi kayong dalawa? Tanong ni Florence bago niya hinawakan ang magkabilang siko ng dalaga. Saan ka nagpunta, Isabel? Ang sabi ni Caleb ay wala ka raw sa kwarto mo nang pinuntahan kanya kanina. Inabot na kayo ng gabi,
Kaya ang akala namin kung saan ka na napunta. Ano bang nangyari, Iha? Tanong naman ni Romeo sa kanya, dahilan upang bumaling siya ng tingin sa dalawa. Magkasabay kayong umuwi ni Caleb. Saan kayo nanggaling at saan kanya nahanap? Sorry po kung nag-alala kayo sa akin. Saan mo ba siya nakita, Caleb? Baling ni Florence sa anak niya na ikinanguso naman ni Isabel. Nakita ko siya sa may ilog. Huwag na po kayong mag-alala dahil andito naman na kami. Bakas ang pagod sa boses ni Caleb, kaya naman hindi na rin siya pinilit ng mga magulang niya na magpaliwanag pa sa kanila. Sa halip ay hinayaan na lamang nila ito ng mga sandaling magpaalam na ito sa kanila. Aakyat na ako sa taas, maga pa ako sa meeting bukas. Dagdag naman ni Caleb. Walang ibang nagawa si Isabel kung hindi ang magtipid ng ngiti, lalo na nang bumaling sa kanya si Caleb, bago sila nito tuluyang iniwan sa bulwagan. Nawala lang tingin niya rito nang humarang sa harapan niya si Florence at masuyo siya nitong hinaplos sa pisngi na ikinabuntong hininga na lang ng asawa niya sa gilid nilang dalawa. Sa susunod, pwede bang magpaalam ka sa amin ng tito mo? O sa tuwing aalis ka? O kung wala kami rito sa bahay, magpaalam ka sa mga kasambahay na aalis ka. Bago ka umalis, magpaalam ka sa amin at nang hindi kami nag-aalala ng ganito. Nakangiti nitong sambit na marahan niya namang tinanguan. Delikado ng panahon ngayon, Isabel. Paano kung may nangyaring masama sa'yo sa labas ng wala kaming alam? Wala kaming ideya sa kung saan ka namin hahanapin, Iha. Maraming nawawala sa lugar na ito, lalo na't medyo liblib ang lugar natin. Kilala rin ang pamilya natin, kaya paano na lang kung bigla ka na lang damputin ng mga bandido, hindi ba? Pasensya ka na, Iha, kung ganito ka namin pangaralan. Sabat naman ni Romeo, bago siyang umiti ng pilit sa dalagita na hindi naman ito ginantihan. Sadyang nag-aalala lang kami para sa'yo. Babae ka, at ikaw lang ang babae sa pamilya namin. Paano kung may mangyari sa'yo, hindi ba? Sana naiintindihan mo kami, Iha. Naiintindihan ko po kayo, Tito. Sige na, sabit ni Florence bago niya tuluyang pinakawala ng dalagita na ikinanguso na lang nito. Magpahinga ka na. Alam kong napapagod kayong dalawa ni Caleb ngayong araw pero next time ha. Sa susunod na umalis ka o may kailangan kang lakarin, magpapaalam ka ha? Mahina nitong sambit na marahan niyang tinanguan. Naging mabagal ang paglalakad niya patungo sa kwarto niya at nang sandaling mahiga sa kama ay tsaka lang bumalik sa alaala niyang lahat na hindi niya alam kung bakit nga ba siya nakakaramdam ng ganitong klaseng lungkot ngayon. Pakiramdam niya ay nangungulila siya sa hindi maipaliwanag na bagay. Tinanong niya si Caleb kanina kung may tampo siya at hindi niya naman alam ang isasagot niya kanina o kung may sagot nga ba siya na hindi niya na maalala ngayon. Ewan ko ba? Naiinis niyang sambit sa sarili. Sa school ay madalas siyang mabuyo ng mga kaklase niya. Wala siyang ganong kaibigan sa school dahil nga sa palagi siyang nabubuyo. Mailang gustong lumapit upang makipagkaibigan sa kanya. Ngunit hindi naman nila magawang makalapit dahil natatakot din sila na baka madamay sila sa gulong kinasasangkutan ni Isabel. Gusto niyang magsumbong, ngunit ayaw naman siyang kaawaan ng mga magulang ni Caleb. Ayaw niya namang sabihin kay Caleb na binubuyo siya sa klase dahil natitiyak niyang may gagawin ito para lang mailayo siya sa mga estudyanteng bumubuyo sa kanya. Hindi niya alam kung bakit nga ba galit na galit sa kanya ang lahat. Lahat din ng kaklase niyang babae ay galit na galit sa kanya at iyon ang hindi niya maipaliwanag. Ang mga lalaki ng mga estudyante na napapalapit sa kanya ay madalas siyang asarin at paglaruan. Kaya naman naging mahirap para sa kanya ang humanap ng kaibigan. Sa totoo lang ay wala naman talagang kapintas-pintas sa mukha niya. Ang mga magulang na rin mismo ni Caleb ang nagsabi sa kanya na walang mali sa itsura niya. Minsan nga ay gusto siyang isali ng mga advisors niya sa mga pageantry na tinatanggihan niya na lang dahil hindi naman talaga siya kumbinsido sa itsura niya. Kahit na paulit-ulit din siyang tawaging Diyosa ng mga guru niya para lang makumbinsi siyang sumali. Minsan ay hindi niya pinapakinggan ang lahat ng sinasabi nila o hindi naman kaya pinapakinggan niya. Ngunit nginingitian niya na lang. Alam niya kasi na ang lahat ng mga papuri nito sa mukha niya ay halata namang pilit lang. Para lang mapilit siya ng mga ito sa isang bagay na ayaw naman niya. Kung talagang maganda siya, maraming magkaka-interes na makipagkaibigan sa kanya, mapababae man o mapalalaki. Kung talagang maganda siya sa mga mata ng mga ito, hindi siya makakatanggap ng pambubuyo.
tulad ng mga nararanasan niya ngayon. Sa mga sumunod na linggo ay naging mabilis lang ang lahat para sa kanya. Naging abala na rin ang mga magulang ni Caleb sa pag-aayos ng lahat at kabi-kabila na rin ang mga gown fittings na pinuntahan ni Florence at ni Isabel. Minsan ay kasama pa si Romeo dahil wala siyang bilib nung una sa mga disenyong pinipili ni Florence para sa dalaga. Sa mga nagdaang linggo ay naging busy naman sa trabaho si Caleb na hindi na rin sila gaanong nag-uusap ni Isabel dahil sa tuwing makikita ni Isabel ang binata, palagi lamang ito nakasimangot at seryoso sa mga ginagawa niya. Madalas niya rin itong makitang wala sa hulog, kaya naman hindi niya naiwasang mapanguso na lang sa sarili sa kung ano nga bang dahilan ng binata. Ayaw rin naman niyang magtanong sa mga magulang nito. Pero natitiyak niyang maging ang mga magulang niya ay alam na rin ang tila ba pabago-bago ng mood ni Caleb nitong mga nagdaang araw. "She's too young for that, Mom." Rinig niyang singhal ni Caleb nang hindi sinasadyang mapahinto siya sa labas ng kwarto nito. Bahagyang nakabukas ang pinto nito at natitiyak niyang mukhang nagtatalo ang dalawa base sa pagsinghal ni Caleb sa harap ng nanay niya. Walang ibang nagawa si Florence kung hindi ang humalukip-kip sa harapan niya. Habang pinagmamasdan niya ang anak niya ngayon, ay abala sa pagsabog sa harapan niya. "Ni minsan ba inisip niyo yung nararamdaman niya?" Sino bang pinag-uusapan nila? Base sa tono ng mga pananalita nila ay para bang may pinagtatalunan silang dalawa. "Sobrang bata niya pa, Ma." "That's your lola's choice, Caleb. Tingin mo ba ginusto kong lahat ng mga nakasaad sa last testament niya bago siya mamatay?" Tanong ni Florence na ikinaismid naman ni Caleb sa kanya. "Ang pamilya niyang dahilan sa kung bakit tayo naririto ngayon. Besides, iyon din ang gusto ng mga magulang niya. Nakita namin kung paano kayong lumaki na magkasama. At alam namin na sa pagdating ng panahon, matatanggap niyo ang isa't isa. Hindi naman sa ganun umiikot ang lahat, Ma." Natatawang singhal ni Caleb bago niya ginaya ang postura ng ina sa harapan niya. "Hindi dahil may utang na loob tayo sa kanya at may utang ang pamilya natin sa kanya. Ibig sabihin na nito itatali na natin siya sa isang bagay na alam nating aayawan niya. Sobrang bata pa niya. Kung tutuusin ay menor de edad pa lang siya. Naisip niyo ba yon bago kayo pumirma sa gusto ni Lola? Na naisip niyo rin ba si Rose? Yung girlfriend ko, Ma? Anong iisipin niya kapag pumayag ako sa arrangement na yon?" Natatawa itong suminghal na ikinatahimik ng nanay niya. "May sarili rin kaming buhay. Kapatid na yung turing ko dun eh. Ano na lang iisipin niya kapag ikinasal ako sa kanya? Pagkakalayo ang loob namin kapag itunuloy natin to. Isipin mo na lang na tutulungan mo siya, anak. Makukulong siya kapag hindi nangyari ang lahat ng ito." Mahinang pangungumbinsin ng nanay niya bago niya ito hinawakan sa balikat na ikinasinghal na lamang ni Caleb. Walang ibang nagawa si Isabel kung hindi ang namumula ang mga matang tumalikod sa pintuan. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya ng mga oras na yon. Saan ba siya nasasaktan? Sa katotohanang may girlfriend na si Caleb? O sa katotohanang handa siyang magpakasal sa ibang babae? Habang heto siya, naririto at nananatili pa rin bata para sa kanya. Aminin niya man o sa hindi, ay halata naman na hindi siya papatulan ni Caleb. Gusto niya mga babaeng kaedad niya na, yung tipong matured na para sa kanya at kaya na humawak ng relasyon. Hindi tulad niya na bata pa at wala pang muwang sa mundo. Yung tipong magagalaw niya nang hindi siya nakakaramdam ng guilt sa sarili niya. Yung magagawa siyang alagaan at hindi yung alagain tulad niya. Wala siyang ideya sa kung sino ang tinutukoy ng dalawa sa narinig niyang usapan. Pero nang sandaling marinig niyang tungkol sa pagpapakasal at tungkol kay Rosa na girlfriend nito, alam niyang dehado na siya. Oo, aaminin niya man o sa hindi ay may nararamdaman na siya para rito sa binata. Noon pa man, bata pa lang silang dalawa ay may nararamdaman na siya para rito. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit hindi malang magawang ibalik ni Caleb ang nararamdaman niya para dito. Sa bagay, ayaw niya rin namang pilitin pang binata dahil lang sa gusto niya. Ayaw niyang makulong ang binata sa kasunduang ayaw nilang dalawa. Kung may ibang mahal si Caleb, wala siyang ibang magagawa pa ron. Sino nga ba siya? Tinuturing lang na kapatid.
Kapatid na ang turing. Anong laban niya sa babaeng? Tapos na ng pag-aaral at matagal na rin napatunayan ang sarili niya sa lalaking gusto niya. Nang dumating ang araw na pinakahihintay niya ay halos namangha si Isabel, lalo na nang makita niyang maraming bisitang inimbitahan ng tita niya. Lahat halos ng bisita sa birthday party niya ay puro mga investors o hindi naman kaya ay mga kakilala ng mga tito at tita niya sa business world. Sa unang tingin ay aakalain mong isang meeting o gala ang party niya dahil wala siyang nakitang kaedad niya sa lugar na yon. Maliban sa ibang bata na kasama ng mga bisita ng mga tita niya. Nakasimangot niyang tinahak ang daan patungo sa mesa niya at sa halip na makipagkamay sa lahat ng naroroon ay nanatili na lang siya sa upuan niya na naroroon. Nawala lang naman ang mga mata niya sa mga bisita ng sandaling may umupo sa tabi niya. Ngayon lang kita nakita Sambit ng isang binata na kung hindi siya nagkakamali ay kasing edad lang ni Caleb. By the way, ako nga pala si Luke. Naglahad ito ng kamay sa harapan niya na nahihiya niya namang tinanggap. Kanina pa kitang nakikitang naglalakad sa kung saan-saan. Ngayon na nakita kitang umupo, doon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na masundan ka rito. Okay lang ba na tumabi sa'yo? Bahagya siyang tumango rito na ikinangiti naman ni Luke. Ang tahimik mo sa party mo. Bakit hindi ka lumapit sa mga bisita mo? Tanong nito sa kanya na lihim niyang ikinangiwi bago ito bumaling ng tingin sa paligid. Wala pa bang mga kaibigan mo rito? Wala akong kaibigan. Tipid niyang sambit dahil lalo pang bumaling ng nagugulat na tingin sa kanya ang binatang kaharap niya. Wala rin akong inimbitahan sa mga kaklase ko dahil hindi nila ako gusto. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Luke na nakangiti niyang ipinagkibit ng balikat. Naiintindihan naman niyon ang binatang kasama niya, kaya naman hindi niya pinilit pa ang dalaga na magkwento ng tungkol sa buhay nito. Kung hindi naman abala para sa iyo ang presensya ko at kung okay lang naman sa iyo, pwede akong tumayong kaibigan mo. Kahit na ngayong gabi lang. Offer nito sa kanya. Nung unay naiilang pa siya, ngunit ang sandaling ngumiti ito ng pagkatamis-tamis sa kanya, ay doon lang tumango si Isabel. Naramdaman din niya kasi na genuine ang ngiti ng Luke at ang habol nito sa kanya. Mukha naman siyang okay at good boy. Hindi nga katulad ni Caleb na habang tumatagal ang araw, mas lalo lang nagiging moody at wala sa hulog. Hindi naman nakakabagot na kasama si Luke. Kaya naman kahit na papaano ay nawala naman ang pagkabagot ni Isabel kanina, bago pa man ito dumating. Marami na silang napag-usapang dalawa. Ginagawa naman ni Luke ang lahat ng makakaya niya para lang pasayahin ang munting dalaga dahil halata naman sa mukha nito na malungkot ito sa mismong kaarawan niya. Ayaw niya namang iparamdam dito na purong business lang ang tema ng party niya. Kaya naman kahit papaano ay natuwa naman si Isabel sa presensya niya. Natigil lamang ang tawanan nilang dalawa nang sandaling tinawag sa stage si Isabel. Isang ngiti at tango ang ginawad ni Luke sa kanya. Dahilan upang gantihan niya ito ng isang ngiti bago siya nagdesisyong magtungo sa stage kung nasaan si Florence. Ang buong akala ni Isabel ay tungkol lang sa kaarawan niyang dahilan kung bakit maraming dumalo na bisita sa kumpanya nila. Lahat din halos ng mga kamag-anak ni Caleb ay naroroon at nakatitig lang sa kanya. Nang sandaling hinawakan siya sa balikat ni Romeo, ay doon lang siya nakaramdam ng kung ano sa dibdib niya. Mas lalo lang din siyang namutla nang tinawag ni Romeo si Caleb mula sa baba at pinaakyat rin doon. I'm sorry. Pabulong na sambit ni Caleb nang sandaling tumabi siya sa dalaga. Tumingala si Isabel sa kanya, ngunit sa halip na bumaling ng tingin sa dalaga ay nanatili lang ang seryosong mga mata ni Caleb sa dagat nang mga bisita ngayon ay nakamasid na rin sa kanilang dalawa. Ladies and gentlemen, if I could have your attention for just a moment, please. Sambit ni Romeo na may ngiti sa labi dahil lalo pang bumaling si Isabel dito. First and foremost, I want to greet my precious baby a happy birthday. Isabel, happy birthday sa'yo anak. Baling niya rito na nahihiya naman niyang initian. Alam mo naman kung gaano ka namin kamahal ng tita mo at anak na ang turing namin sa'yo, hindi ba iha? Gagawin namin ito para sa ikabubuti niyong dalawa ni Caleb. Alam naming mabibigla ka, gayong ni minsan na hindi namin hiningi ang opinion mo tungkol sa bagay na to. Pero tulad nga ng sinabi ng daddy mo sa akin nung nabubuhay pa siya, gawin ko raw ang lahat ng alam kong makakabuti para sa'yo, na anak nila.
So para maibigay ko na sa daddy mo ang pangakong muntik ng mapako noon. At alam kong ito rin ang makakabuti para sa inyong dalawa ng anak ko. Putol niyang sambit bago huminga ng malalim at lumingon sa mga bisita nila sa harapan. Everyone would like to share some exciting news that involves two very special people in our lives. Aniya sa mikropono. Kumunat ang noon ni Isabel, ngunit nang sandaling hawakan ni Caleb ang kamay niya at bahagya itong pisilin, agad siyang bumaling ng tingin dito na animong naguguluhan pa. Anong nangyayari, Caleb? It gives us immense pleasure to announce the engagement party of our dear friend's daughter Isabel and our beloved son Caleb. Dagdag pa ni Romeo. Agad na dumagundong ang kaba sa puso ni Isabel, lalo na nang marinig niya kung paano nagpalakpakan ng mga taong naroroon sa venue ng birthday party niya. Gulat siyang bumaling ng tingin kay Caleb na ngayon ay seryoso lang na nakatitig sa malayo habang nananatili pa rin nakahawak ang kamay sa kamay ng dalaga. Papakasalan mo ako? Gulat na sambit ni Isabel. Nang gabi rin yon, ay hindi na siya nakatulog pa. Hindi na rin siya pinakawalan pa ni Caleb, kaya naman hindi na siya nagpaalam kay Luke na maaga siyang nakauwi. Marahil baka nagulat din yon nang malaman niyang ikakasal na ang babaeng nakilala niya lang kanina, kaya isang buntong hininga na lang ang pinakawalan ni Isabel bago siya muling dumapa sa kama niya habang iniisip ang tungkol sa mga nangyari kanina at mangyayari sa kanila sa buhay na haharapin niya kasama si Caleb bilang asawa. Oo, gusto niya si Caleb at may minsan na rin pumasok sa isip niya na gusto niya itong pakasalan. Ngunit hindi sa ganitong paraan na para bang pilit lang ang lahat. May girlfriend si Caleb, hindi ba? Anong ibig sabihin ng engagement na yon gayong may karelasyon si Caleb? Halata naman sa mukha ng binata na wala siyang gusto sa dalaga. Posible nga ba na siya ang pinag-uusapan ng dalawa nung sandaling maabutan niya ito na tila ba nagtatalo? Ano nang mangyayari sa kanya ngayon yan kung ikakasal na siya kay Caleb? Kay Caleb na wala namang ibang ginawa sa kanya kung hindi ang ituring siya bilang kapatid at hanggang doon lang ang alam niyang maibibigay sa kanya nito. I'm sorry. Dagdag pa ni Caleb nang sandaling makita niyang muli ang dalaga sa ilog na madalas nilang puntahan noon. Hindi ka dapat naipit sa ganitong klase ng sitwasyon, lalo na't bata ka pa. Ako ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo, Caleb. Aniya bago pumuntong hininga dahil lalo pang bumaling ng tingin sa kanya si Caleb. May nobya ka at ikaw ang naiipit sa ganitong klase ng sitwasyon. Kung hindi dahil sa mga magulang ko at sa mga utang nila sa pamilya mo, hindi ka sana naririto. Kung mababayaran ko lang lahat ng yon, hindi ka na sana maiipit pa rito. Dagdag pa niyang sambit. Hindi naman siya kinibo ni Caleb at sa halip na sumagot sa kanya, ay nanatili lang ang mga mata nito sa kalangitan. Nagbabadya ang ulan sa kalangitan at natitiyak niyang ilang minuto na lang ay papatak na ito, kaya naman bago pa man sila umuwi, ay may naisip na siyang paraan upang masolusyonan ang lahat ng problema ang kinahaharap nila ngayon. Pakakasalan kita, Isabel, sabit ni Caleb, dahilan upang gulat na bumaling ng tingin sa kanyang dalaga. Pakakasalan kita sa papel. Gagawin ko to para sa ikabubuti nating dalawa. Pero hindi ko masasabing asawa na magiging turing ko sa'yo. Pakakasalan kita dahil yun ang gusto ng mga magulang ko. Pero huwag ka mag-alala, dahil habang kasal tayo sa papel, gagawa na ako ng paraan para mabali ang kasunduang pinirmahan nila. Hahanap ako ng magaling na abogado makakatulong sa ating dalawa. Pangako niya sa dalaga. Peke na lang nanginitian ni Isabel si Caleb bago siya nag-iwas ng tingin dito. Pakakasalan siya ng binata pansamantala. Sa papel lang at hindi ituturing na asawang talaga. Hindi niya alam pero tila ba bahagyang kumirot ang puso niya nang dahil sa usapan nilang yon. Pakiramdam niya ay nanghinang mga kalamnan niya nang dahil sa narinig. Kapatid na ang turing sa kanya ni Caleb. At marahil iyon din ang dahilan sa kung bakit hindi siya nito magawang tanggapin bilang maging kabiyak niya sa oras na ikasal silang dalawa. Sa bagay, may nobya nga pala si Caleb. Alam na nga ba ng nobya niya na ikakasal ang nobyo niya sa babaeng tinuring na nitong kapatid noon pa man? Pero paanong nobya mo?
Tanong ni Isabel na hindi na siya nakapagpigil pa. Yung nobyo mo na si Rosa. Rose. Pagtatama ni Caleb bago nangiti at nag-iwas ang tingin sa kanya. Maintindihan naman ako ni Rose. Lalo na kapag sinabi ko sa kanya na para sa ikabubuti nating dalawa, itong gagawin ko. At isa pa wala naman akong balak na makipaghiwalay sa kanya para lang sa arrangement na to. Nung una pa lang siya nang pinangakuan ko kaya kahit na anong mangyari, hindi ko babaliin ang pangako kong yun sa kanya. Paliwanag niya pa. Para bang may sumaksak sa dibdib ni Isabel nang marinig niyang sinabi ng binata. Kasabay ng pagkadurog ng puso niya ay ang pagbagsak din ng malakas na ulan sa direksyon nila. Mabilis na tumayo at naglahad ng kamay si Caleb sa kanya na hindi niya naman pinansin. Sa halip na nanatili lang ang mga mata niya sa lupa ngayon ay basang-basa na ng dahil sa malakas na buhos ng ulan. Tara na Isabel, magkakasakit ka pa kapag nagpaulan ka. Sambit nito habang nananatili pa rin ang mga kamay na nakalahad sa harap ng dalaga. Baka hinahanap na rin tayo nila mama. Hindi ako makatayo, Caleb. Aniya bago siya tumangala rito nang may luhang gumuguhit sa gilid ng mga mata niya. Mabuti na lang at medyo madilim na sa direksyon nila. Humalo rin sa tubig ulan ang luha niya, kaya naman natitiyak niyang hindi iyon mapapansin ng binatang kaharap niya. Sa tingin ko, mauna ka na. Hindi kita iiwan dito, Isabel. Sambit nito, bago siya marahang hinila patayo na kahit na nangihina, ay pinilit pa rin ni Isabel na sumunod sa gustong mangyari ng lalaking nasa harap niya. Pumasan ka sa likod ko. Kakargahin kita hanggang sa makaalis tayo. Walang ibang nagawa si Isabel kung hindi ang yumakap sa likod ng lalaki bago tumalon at pumasan sa likod nito. Umayos pa muna ng pagkakatayo si Caleb bago siya nagdesisyong tahakin ng daan paalis sa ilog na yon. Hindi alam ni Caleb na uulan ng mga oras na yon. Kaya naman hindi na siya nag-abala pa na magdala ng kabayo. Sinadya rin naman niya iyon para makausap niyang masinsina ng dalaga. Kaya naman heto sila ngayon. Basang-basa sa ulan habang paulit-ulit na nangangako sa dalaga na magiging maayos din ang lahat. Grande ang kasal na lang dalawa. Tahimik lang siyang hinintay ni Caleb sa harap ng altar habang siya naman ay mabagal na naglalakad patungo sa lalaking minsan niya na rin minahal. Bakas ang lungkot sa mga mata ni Caleb nang sandaling ihatid niya si Romeo rito at nang sandaling harapin nilang isa't isa. Bigat at sama ng loob ang nararamdaman niya nang bumuntong hininga si Caleb sa harapan niya. Tinatanggap mo ba si Isabel Chua bilang iyong kabiyak sa hirap man o sa ginhawa? Tanong ng pare na nagkakasal sa kanila. Ilang segundong natahimik si Caleb bago lumingon sa mga bridesmaid na dumalo ng araw ring yon. Alam niyang isa si Rose sa mga bridesmaid na dumalo sa kasal nilang dalawa. At sigurado rin si Isabel na hinahanap pa muna ng mga mata ni Caleb ang nobya sa mga upuang naroroon bago siya dismayadong bumuntong hininga at sumagot sa pare. Opo, Father. Napipilitan itong sambit bago bumuntong hininga na malungkot na lang nanginitian ni Isabel. Nang dumating na sa puntong hahalikan na sana ng groom ang bride niya, nag-expect pa si Isabel na hahalikan siya sa labi ni Caleb. Ngunit bahagya siyang nakaramdam ng dismaya nang sandaling hawakan niya nitong pisngi at mababaw na hinalikan sa noo bilang tanda ng respeto nito sa kanya. Nire-respeto niya ang dalaga, kaya niya doon hinalikan si Isabel. Lingid sa kaalaman ni Caleb ay nadismaya at nakaramdaman ng sakit si Isabel nang doon lang siya hinalikan ng binata sa halip ng salabi. Hindi na present si Isabel sa wedding reception dahil sa pagod at pinaghalong dismaya at sakit. Hindi rin naman dumalo si Caleb sa parting yon dahil may usapan silang dalawa ni Rose na magkikita sila pagkatapos ng kasal. Kaya naman natitiyak nilang ang mga magulang na lang nilang umasikasa roon. Sa penthouse pansamantala ni Caleb tumira si Isabel at doon pa muna sila pansamantalang nanirahan hanggat hindi pa natatapos ang bahay na ipinapagawa ng mga magulang nila para sa kanila. Sa kabilang banda ay hindi rin naman nila alam kung magtatagal ba talaga ang kasal na lang yon. Gayong ganito ang setup nila. Nag-e-expect ba mga magulang nila na may honeymoon na magaganap sa pagitan nilang dalawa? Hindi ba't parang ang awkward naman kung gagawin nila ang bagay na yon gayong wala namang gusto si Caleb sa kanya at tanging kapatid lamang ang turing nito sa kanya nung una pa lang.
Bahagyang napatayo si Isabel sa sofa nang sandaling bumukas ang pintuan at iniluwan nito si Caleb. May kiss mark sa kulay puting polo shirt nito at iyon agad ang nakakuha sa atensyon ni Isabel. May 2 buwan na silang kasal at halos araw-araw kung umuwi ng lasing si Caleb. Hindi niya alam kung may problema ba silang dalawa o baka naman muli na naman silang nag-away ni Rose nang dahil sa setup na lang yon. Hindi na bago kay Isabel na mag-away ang dalawa. Sa katunayan nga, simula nung kinasal silang dalawa, doon tila ba nagkalamat ang relasyon nilang dalawa ng nobya niya. Gusto kasi ni Rose na i-divorce ni Caleb si Isabel at magtana na lang silang dalawa. Ayaw naman niyong gawin ni Caleb dahil nga sa nirerespeto niya ang mga magulang niya at ayaw niya namang masaktan ng babaeng tinuring niya na rin kapatid noon pa man. Ginabi ka. Gising ka pa. Sabit ni Caleb bago siya pipikit-pikit na nagtungo sa sofa kung saan nakaupo si Isabel kanina. Anong ginagawa mo rito sa sala? Hindi ba't gabi na? Malalim ng gabi. May pasok ka pa bukas. Hinintay kita dahil nag-aalala ako sa'yo, Caleb. Natawa si Caleb sa sinabi niya kaya naman bahagya pa siyang nakaramdam ng kahihiyan nang dahil sa ginawa nito. Namumungay ang mga mata nitong bumaling ng tingin sa kanya. Nakita niya roon ang sakit kaya naman hindi na iwasan na Isabel ang makaramdam ng awa para sa lalaki. Bakit mo naman ako hihintayin, Isabel? Hindi kita tunay na asawa. Kasal lang tayo sa papel at mas lalong hindi kita mahal bilang kabiyak ko. Sabit ni Caleb bago niya pinagbasta ng dalaga at ngumiti. Hindi ka magiging katulad ni Rose na pinangakuan ko, ngunit nagawa pa rin akong lokohin at paglaruan. Caleb, lasing ka lang. Alam mo bang niloko niya ako, Isabel? Tanong ni Caleb bago niya nilungon ng dalaga at ngumiti ng pilit dito kahit na baka sa mukha nito ang sakit. Niloko niya ako. Ginamit. Pinaglaruan. Ginago. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng ginawa sa'yo lahat ng yan? Nagmahal lang naman ako, hindi ba? Bahagyang nanginig ang labi niya dahil lalo pang mabilis na pumatak ang mga luha sa gilid ng mga mata niya bago siya bahagyang natawa sa sarili na ikinalambot naman ang mukha ni Isabel habang nakatitig sa kanya. I'm sorry sa mga nasabi ko kanina. Tama ka. Baka lasing lang ako. Matulog ka na, Caleb. Tama ka. Sabit ni Caleb at kahit na nakainom ay hindi pa rin niya nakalimutang yakapin at halikan sa noo si Isabel na madalas niya namang ginagawa nung una pa lang. Good night, Isabel. Saan ka matutulog? Dito na sa sofa. Sagot nito na tinanguan na lamang ni Isabel. Bahagya siyang umalis sa sofa upang magtungo sa kwarto nila upang hatiran ng kumot at comforter si Caleb na tinanggap naman ito. Simula nung ikinasal silang dalawa ni Caleb, ni minsan na hindi malang siya nito hinatian sa kwarto nilang dalawa. Palagi niyang solo ang kwarto nilang dalawa. Minsan ay ginagabi na ito ng uwi, kaya naman sa opisina na lang siya madalas na nagpapalipas ng gabi. Minsan naman kapag maagang nakakauwi, magpapakalasing pa muna ito sa bar island bago ito dumiretso sa sofa na nasa salas upang doon matulog. Hindi niya alam kung bakit gano'n ang ginagawa ni Caleb. Marahil ay ginagawa niya lang ito dahil nire-respeto niya ang dalaga. O baka naman nandidiri siya rito, kaya ayaw niya malang itong tabihan. 3 taon na ang lumipas ngunit hanggang ngayon ay ganito pa rin ang setup nilang dalawa. 4th year college student na si Isabel ngayon. Kaya naman aminin niya man o sa hindi, ay naging abala na rin siya sa pag-aaral niya. Naging abala rin naman si Caleb sa trabaho niya at sa mga babaeng ginagamit niya para lang mapagbalingan niya ng atensyon simula na maghiwalay silang dalawa ni Rose. Kahit na papaano ay nakakalimutan niya rin ang sakit na pinaramdam sa kanya ng dating nobya. Ngunit hindi yon ang naging dahilan upang huminto siya sa paghahanap ng mga babaeng pagbabalingan niya ng oras. Aminin niya man o sa hindi ay attracted na siya ngayon kay Isabel. Medyo lumaki na ito at nagkaroon na rin ng hubog ang katawan. Ni minsan ay hindi niya ito ginalaw noon pa man, simula nung ikinasal silang dalawa. Medyo bata pa kasi ito noong unang mga panahon, kaya naman ngayong nasa 23 anyos na siya, wala na siyang ibang nakikitang dahilan upang hindi niya na magustuhan pa ang dalaga. Ang pamilya niya na rin mismo nagsabi na magkaanak na siya gayong nasa tamang edad na rin naman siya. Ngunit hindi niya alam kung tama bang kausapin niya si Isabel ng tungkol sa bagay na yon.
Lalo na ngayong kuya lang ang turing sa kanya ng dalaga at lumaki sila na parang magkapatid na ang turing nila sa isa't isa. Hindi niya rin alam kung tama bang ayain niya ng manahimik sa tahimik na lugar ang dalaga, lalo na ngayong ilang beses na rin silang nagtalo tungkol sa bagay na yun noon. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero tila ba handang-handa na si Isabel na maging asawa siya nung una pa lang, pagkatapos ngayong nasa tamang edad na siya, tsaka naman magbabagong isip niya sa pagpapakasal na lang dalawa. Ni hindi na rin alam at maintindihan ni Caleb kung bakit huminto na rin siya sa paghahanap ng paraan upang matakasan nila ang arrangement na ito. Siya lang ba? O baka silang dalawa nang may kagustuhan na ipagpatuloy na lang ang kasal nito? Ngunit paano si Isabel? May sariling buhay ang dalaga. Paano kung tulad ng dati naiipit lang ito sa kasal na lang dalawa? Hindi sila sigurado sa takbo ng panahon. Kung dati ay puro pag-aaral lang nasa isip ni Isabel at puro trabaho naman ang nasa isip niya noon, pues iba na ngayon. Habang tumatagal ang panahon, pareho silang nagkakaedad. Paano kung may balak na ring lumagay sa tahimik si Isabel at hindi niya lang magawang bagay na yon dahil naiipit lang siya sa kasal na yon? Para kay Caleb ay sobrang hirap isipin na tumatanda na si Isabel. Kung pwede niya lang talagang ipagkait ang oras dito, ipagkakait niya. Makasarili na ako makasarili. Ang gusto niya lang naman ay maangkin niya si Isabel ng buong buo. Yung tipong siya lang ang lalaki sa buhay nito at siya lang ang mamahalin nito. Ang kaso lang ay masyado pa itong bata para sa kanya. Gustuhin niya mang umamin na hindi niya rin naman magawa. Kahit nakasal na silang dalawa. Ni minsan hindi malang nagbago ang trato nila sa isa't isa. Kung anong iniwan niya noon, iyon pa rin ang babalikan niya ngayon. Ang pinagkaiba nga lang ay kaya nang lumaban ni Isabel ngayon. Hindi tulad noon. Nakauwi ka na. Bungad agad ni Isabel sa kanya kasabay ng pagtayo nito sa kinauupuan niya. Gulat na bumaling ng tingin si Caleb sa kanya bago niya tiningnan ang oras sa wall clock na malapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito at bakit hanggang ngayon ay gising ka pa? Tanong ni Caleb sa kanya. Mabilis na namulang mukha niya at hindi agad nakasagot sa tanong ng asawa sa kanya. Pinanood niya si Caleb na ibinababa ang mga files na hawak niya bago ito umupo sa sofa sa gilid niya at sinandal ang batok nito na animong nire-relax ang sarili mula sa nakakapagod na trabaho. Bukas na kasi ang ball namin na gaganapin malapit sa opisina ninyo. Iyon ang dahilan kung bakit hinihintay kita ngayon. May gusto sana akong i-request sa'yo. Sagot ni Isabel sa kanya dahil lalo pang bumaling siya ng tingin dito. Kung hindi sana malaking abala sa'yo, pwede bang ikaw na lang ang maging date ko sa ball na yon? Tanong niya. Kunot noong lumingon sa kanya si Caleb bago ito bumuntong hininga at tumango sa kanya na ikinahinga na lang ng malalim na Isabel. Wala kasi akong kadate sa ball bukas. Nahihiya niyang sambit dahil lalo pang umayo sa pagkakaupo si Caleb sa harap niya. Maraming nagyayaya sa akin na maging kadate ko pero ayoko sa kanila. Hindi ko rin alam kung okay ba na tanggapin kong alok nila lalo na ngayong andyan ka naman. Hindi kumibo si Caleb kaya naman pabuntong hininga siyang nagpatuloy sa mga paliwanag niya rito ngayon. Ang sabi rin ni Mama, ikaw na lang daw ang ayain ko. Iyon kung wala kang trabaho at kung bakante lang ang oras mo para bukas. Hindi ko naman pwedeng ipilit ang ball na yon kung may trabaho ka. Ayoko rin namang mapagod ka nang dahil sa akin. Palagi ako may oras para sa'yo, Isabel. Sambit ni Caleb sa kanya bago itong ngumiti sa kanya at hinawakan siya sa kamay upang mahila papalapit sa binata. Hindi na rin naman nagtaka pa si Isabel nang sandaling yakapin siya ni Caleb at halikan sa sentido na palagi namang ginagawa nito sa kanya noon pa man. Pwede rin ba akong mag-request sa'yo kung sakali? Nanatili lang ang labi ni Caleb sa sentido niya dahil ano pang mas lalong dumagundong ang puso ni Isabel sa labis ng kaba. Kahit ano. May meeting kasi akong kailangang daluhan sa Palawan sa susunod na araw. Pwede mo ba akong samahan? Sure, sagot ni Isabel sa kanya dahil ano pang mas lalo lang na humigpit ang yakap nito sa kanya. Saan ka matutulog ngayon? Dito pa rin, sagot ni Caleb sa kanya bago siya nito binitawan. Sa susunod pwede mo naman ako i-text o tawagan lang sa numero ko.
Hindi mo naman kailangang maghintay ng hanggang alas 12 para lang sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Nag-aalala ako dahil baka may meeting ka kanina. Ayoko namang makaistorbo sa'yo, Caleb. Palagi ako may oras para sa'yo, Isabel. Sagot ni Caleb sa kanya bago nang iwas ang tingin sa asawa at nahiga na roon sa sofa. Sorry kung amoy alak ako. Sana hindi kumapit sa roba mo yung amoy ng alak na nainom ko kanina. Matulog ka na rin, Isabel. Good night, Aniya. Isang ngiti lang ang ginawad sa kanya ni Isabel bago ito nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Walang ibang nagawa si Caleb kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa sarili niya habang inaalala ang mukha ng asawa kanina. Saksi siya sa kung paanong nag-mature si Isabel. Hindi tulad dati na magastaw ito kung kumilos. Iba na ito kung kumilos ngayon. Pinong-pino at talaga nga namang elegante maging sa paglalakad. Hindi niya matanggal sa isip niyang mukha at ang katawan ni Isabel kanina, kaya naman hindi niya naiwasang mapabuntong hininga na lamang bago niya hinilamusan ang sariling mukha para lang mabura ang imahe na iyon ni Isabel sa alaala niya. Sa kabilang banda sa 3 taon nilang magkasama sa bahay ni Caleb, tila ba mas lalo lang na nagkakagusto si Isabel sa kanya. Kung dati kumbinsido siya na infatuation lang ang nararamdaman niya, iba na ngayon. Tila ba mas lalo lang siyang nagkaroon ng nararamdaman para sa lalaki. Paano niya nga bang magagawang kontrolin ang sarili niya kung magkasama sila sa iisang bahay? Pasensya na kung ikaw ang sasambot sa lahat ng trabaho ko ngayon. Sambit ni Caleb sa telepono habang paulit-ulit na nagpapabalik-balik sa kinatatayuan niya. Ihahabol ko na lang lahat bukas. Sa ngayon ay may kailangan lang akong puntahan. Narinig niyang pagbukas ng pinto ng banyo malapit sa kinatatayuan niya. Kaya naman mabilis niyang ibinaba ang telepono. Halos mapatalon pa si Isabel sa kinatatayuan niya nang makita niya si Caleb na ngayon ay nakamasid na sa kanya mula sa kinatatayuan niya. Mabilis din namang kumalat ang kahihiyan sa katawan niya nang mapagtanto niyang nakita siya ni Caleb na nakasuot lang ng roba ngayon. How's it going? Tanong ni Caleb pagkatapos itong suminghap. Nag-aayos na ako. Sagot ni Isabel sa kanya bago siya nagmamadaling umalis at nagtungo na sa kwarto niya upang magbihis. Tulad ng nakagawian ay kabi-kabila na naman ng mga titig sa kanya ng lahat, lalo na nang sandaling maglakad siya sa red carpet papasok sa venue habang nakapalupot ang kamay niya sa braso ni Caleb. Pagkatapos nilang tumitig kay Isabel, ay babaling agad sila ng tingin kay Caleb. Ang ilan sa kanila ay nagulat din dahil aminin man nila o sa hindi ay pamilyar na pamilyar sa kanila ang mukha ng kasama nito. Nang sandaling magpaalam si Caleb sa kanya upang lapitan ang mga organizers na naroroon, at saka lang nagkaroon ng pagkakataon ng mga babaeng nung una ay nambubuyo pa kay Isabel noon. Kamusta na, Isabel? Balita ko ikaw raw ang magna cum laude ngayon na. Sambit ng isa sa mga peke niya na lang nanginitian. Pasensya na kung magdadirect the point ako ha. Pero, si Caleb Hosty ba yung kasama mo? Siya yung kadate mo? Pagtatama na isa sa mga marahan niyang tinanguan. Sorry kung magtatanong kami sa'yo ah. Curious lang talaga kaming dalawa, Isabel. Paano kayo nagkakilala ni Caleb? Wala lang. Tipid niyang sagot. Mabilis niyang pinutol ang usapan nila lalo na nang makita niyang papalapit na si Caleb sa direksyon nila. Nagsimula na rin tumunog ang music sa kung saan at nagsimula na rin sumayaw sa saliw ng musika ang mga kasama nila roon. Hindi na nagdalawang isip pa si Caleb na ayain si Isabel. Alam niya at nasisiguro niyang siya ang first dance na to at ayaw niya namang isipin na may ibang makakauna kay Isabel bukod sa kanya. Kaya naman hindi niya na sinayang pang pagkakataong yon. Salamat sa pagpunta. Aniya na magsimula silang magsayaw sa mababang saliw ng musika. Ang buong akala ko talaga, pupunta ako na mag-isa sa ball na to. Buti na lang talaga at nandyan ka. Tulad ng palagi kong sinasabi sa'yo noon, Isabel, palagi ako may oras para sa'yo, lalo na sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Aniya, bago ngumiti sa asawa na matimis naman nitong initian. Ang ganda mo ngayon, Isabel. Nang dahil sa narinig ang mabilis na namula ang mukha ni Isabel, bago siya nangiting nag-iwas ang tingin kay Caleb na ngayon ay wala nang ibang nagawa kung hindi ang nangingiti at namamangha na sa kanyang pinagmamastan
habang patuloy pa rin silang dalawa sa pagsasayaw. Hindi kalaunan ay napansin na rin nila ang mga mata ng mga kaklase ni Isabel na ngayon ay tumatama sa kanila. Kitang-kita niya ang gulat sa mga mata ng mga ito, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam na lang ng hiya. Caleb Hosley? Hindi ba teredero yan? Bahagyang natawa si Caleb nang dahil sa narinig, habang si Isabel naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang nangingiting nag-iwas ang tingin habang patuloy sa pakikinig sa bulungan sa gilid nila. Bakit kasama niya si Isabel? OMG, don't tell me he's dating her. Imposible. Posible dahil hindi naman sila magsasaya kung hindi nila kilalang isa't isa, no? May isang babaeng naglakas ng loob na lumapit sa kanila at yun ang naging dahilan kung bakit tuluyan silang natigil sa pagsasayaw sa gitna. Marami ning nakaisyoso sa kanila, kaya naman hindi na rin sila nagtaka pa ng sandaling lumapit pa ang ilan sa mga estudyanteng naroroon at kanina pang nakatitig sa direksyon nila. Excuse me, Isabel, hindi ba? Tanong ng dalaga na marahan niyang tinanguan. Kilala niyo ang isa't isa? Actually, ang swerte mo Reaksyon ng isa na ikinapula ng mukha niya. Isang bachelor ang kadate mo sa ball natin. Saan niyo nakilalang isa't isa? Actually, sambit ni Caleb dahilan upang makuha niyang atensyon ng mga taong naroroon. She's my wife. Gulat na reaksyon ng marami. Habang nananatiling gulat ang marami, ay iyon ang ginamit na pagkakataon ni Caleb upang nangingiting hinawakan sa kamay si Isabel at nagmamadali nang umalis sa lugar na yon nang may ngiti sa labi. Sa totoo lang, ay hindi mapagsidla ng tuwa sa mukha ni Isabel nang dahil sa nangyari. Alam niya kasi na sisikat siya sa school nila sa oras na kumalat ang tungkol sa balitang asawa niya lang naman ang kaisa-isang heredero ng lugar nila. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na sinagot ni Caleb iyon sa mga taong nakikiisyoso sa kung anong meron sa kanila. Ang buong akala ng mga kaklase niya ay isa lang siyang nobody sa school. Pero hindi nila alam ay asawa lang naman siya ng isang sikat at kilalang bachelor sa lugar nila. Sa mga sumunod na araw ay nagdesisyon ng dalawa na maghanda para sa pag-alis nila patungo sa Palawan. Hindi rin naman ganoong kaimportante ang meeting ni Caleb na dinaluhan doon dahil hindi lang yata nagtagal lang 2 oras ang meeting nila ng hapon rin yun. Babalik na sana sila sa Maynila, ngunit agad naman na na-delay ang pagbalik nila lalo na nang binalita na magkakaroon daw ng thunderstorm ng gabing yun. Iyon ang dahilan sa kung bakit lahat halos ng binook na flight ay nakansela. Wala tuloy ibang choice ang dalawa kung hindi ang magpahinga sa hotel na tinutuluyan nila. Hindi ka pwedeng uminom ng alak, Isabel. Bawal ni Caleb bago niya sinubukang hablutin ang baso na dinampot ni Isabel na hindi naman ito binigay. Ibigay mo sa akin yan. 23 na ako, kuya. Stop calling me that, Isabel. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Hubby. Natatawang biro ni Isabel na ikinapula ng mukha niya. Matanda na ako, Caleb. Pwede ko nang gawin lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko. Aniya pa. Wala na rin namang nagawa pa si Caleb kung hindi ang hayaan ng asawa sa gusto nitong gawin ngayong gabi. Ayaw niyang bawalan ito. Lalo na't nasa wasto na rin naman itong edad, hindi tulad noon. At saka natitiyak niya na mas lalo lang magre-rebelde si Isabel sa kanya kung pagbabawalan niya ito sa lahat ng mga bagay na gusto nitong gawin sa buhay niya. Sino nga ba siya para pagbawalan ng dalaga? Asawa niya lang naman ito sa papel, kaya sino siya para pagbawalan ito? Alam mo ba na may sekreto kung matagal ko nang tinatago sa'yo? Tanong ni Isabel bago siya bumaling ng tingin sa asawa na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang tumitig sa kanya na animong naninimbang sa mga ikinikilos nito. Namumungay ang mga mata niyang umiti rito na hindi naman ito tinugunan. Gusto mo bang marinig kung anong sekreto ko, Caleb? Lasing ka na, Isabel. Mahal kita. Pag-amin ni Isabel sa kanya na bahagya pang ikinalaki ng mga mata ni Caleb nang dahil sa labis na gulat. Matagal na kitang gusto. Matagal na kitang minamahal sa malayo. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi mo malang magawang ibalik sa akin lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Lasing ka na, Isabel. Matulog ka na. Lumapit si Caleb patungo sa dalaga bago niya ito hinawakan sa braso at batok.
upang maitayo na mula sa sofa. Ngunit agad siyang natigilan lalo na nang marahang dinampot na Isabel ang necktie na suot niya upang hilahin papalapit sa kanya ang asawa. Hindi rin naman nagawa pang lumayo ni Caleb nang sandaling halikan siya ni Isabel. Walang ibang nagawa si Caleb kung hindi ang mapapikit na lang bago siya gumanti ng halik sa asawa. Ngunit nang sandaling maalala na mali ito, marahan siyang umalis sa halikan nilang dalawa bago bumaling ng tingin kay Isabel, na animong nabuhayan ng dahil sa nangyari. Mali ito, Isabel. Maling-mali ito. Gusto ko tong mangyari, Caleb. May nobya ako. Putol ni Caleb sa kanya na ikinatigil ng mundo niya sa pag-ikot. Hindi ko kayang mangaliwa sa kanya para lang sa'yo. Hindi ko siya kayang saktan. Dagdag pa niya. Wala siyang nobya. Sinasabi niya lang lahat ng to dahil natatakot siyang galawin ng asawa niya. Ayaw niya masaktan ito. At isa pa ay masyado na itong bata para sa kanya. Nag-aaral pa ito. Kung gugustuhin niya nga ay pwede niya na itong bigyan ng anak. Ang problema nga lang ay natatakot siya dahil natitiyak niyang mahahati sa dalawang atensyon ni Isabel kapag nangyari yon. Ayaw niyang mahirapan si Isabel balang araw dahil lang sa sinunod nilang gusto ng isa't isa. Ayaw niyang masira ang buhay ni Isabel dahil lang sa gusto nilang isa't isa. Kung ito lang ang tanging paraan para tigilan siya nito, gagawin niya ang alang-alang sa kagustuhan niya. Mapabuti lang si Isabel. I don't like you. Sabit pa ni Caleb sa kanya na ikinasakit ng puso ni Isabel. Mabilis na tinanggal ni Isabel ang pagkakahawak sa necktie niya bago nahihiyang tinulak ang binata sa dibdib na ginawa naman ni Caleb. Para bang binuhusan siya ng malamig na tubig ng dahil sa nangyari. Ang buong akala niya ay may nararamdaman din si Caleb sa kanya. Ang buong akala niya ay may ibig sabihin lahat ng efforts na pinapakita nitong paghalik sa kanya. Akala niya lang pala lahat ng yon. Para bang nagising siya sa realidad na hindi siya magugustuhan ng lalaking gusto niya nang dahil sa sinabi nito sa kanya. I'm sorry, Caleb. Aniya, bago siya nagmamadaling tumayo at tumakbo palayo sa living room upang magkulong sa sarili niyang kwarto. Pagkatapos ng nangyaring yon ay tila ba maraming nagbago sa relasyon nilang dalawa. Kung dati madalas niyang nakakasalo sa umagahan si Isabel, ngayon ay tila ba hindi na siya nito madalas na hinihintay. Minsan ay ginagawa nito ang lahat ng makakaya niya para lang hindi makasalo ang binata sa umagahan at maging sa hapunan. Hindi niya na rin hinihintay sa pag-uwi si Caleb at doon lang napagtanto ni Caleb na may mali na nga sa relasyon nilang dalawa. Isabel, may problema ba tayong dalawa? Tanong niya nang hindi na makapagpigil pa. Madalas mo na akong iniiwasan ngayon. Busy lang ako sa school, marami kasing activities. Sagot ni Isabel sa kanya nang hindi man lang bumabaling ng tingin sa kanya. Mauuna na ako. May group activity pa kaming kailangan tapusin. Dagdag pa ni Isabel bago siya nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Mas lalo lang nakaramdam ng kirot sa puso ni Caleb, lalo na nang sandaling matuon ang atensyon ni Isabel kay Luke. Sa pinsan niya ngayon ay pansamantala na munang titira sa penthouse niya kasama nila. Tulad ng pakiusap ng tita niya rito. Madalas din siyang nakaramdam ng inis, lalo na sa tuwing makikita niyang tila ba tuwang-tuwa si Isabel sa tuwing si Luke ang kasama niya at magbabago lang ang mood nito kapag dumating na siya sa direksyon ng dalawa. Para bang sinasadya ng dalawa na manahimik kapag dumating na siya at isa iyan sa mga bagay na nagpapainis sa kanya. Nang dumating na sa puntong umamin si Luke kay Caleb na interesado siya sa asawa nito, dito na hindi napigilan ni Caleb ang magalit. Nagulat si Isabel lalo na nang makita niyang punong-puno ng dugo ang ilong ni Luke nang dahil sa ginawang panununtok ni Caleb sa kanya. Ano bang problema mo, Caleb, ha? Galit niyang sambit bago niya ito dinamba sa dibdib, dahilan upang galit na bumaling ng tingin si Caleb sa kanya. Lahat na lang ba, Caleb? Ayaw mo naman sa akin, hindi ba? Ikaw na rin mismo ang nagsabi sa akin na ayaw mo sa akin at hindi tayo pwedeng dalawa. Bakit? Ano bang problema mo kay Luke? Galit ka ba sa kanya dahil may gusto siya sa akin at nagkakamabutihan kaming dalawa? Tingin mo ba, ikaw lang ang may karapatang sumaya sa ating dalawa? You're cheating, Isabel. Cheating? Seryoso ka ba? Sigaw ni Isabel sa kanya na ikinatihimik niya. Ang sabi mo, hindi ba?
Ayaw mo sa akin. Na pinakasalan mo lang ako dahil sa parents nating dalawa. Na pinakasalan mo lang ako sa papel at hindi tayo nagmamahalan tulad ng inaakala nila. Hindi ba? Ano? Ikaw lang bang may karapatang sumaya? Isabel, hindi mo ako naiintindihan. Akong hindi mo naiintindihan dahil hindi mo naman ako iniintindi, Caleb. Sigaw ni Isabel sa kanya na muli niyang ikinatahimik. Ang buong akala ko talaga tama ako sa naging desisyon ko. Kung alam ko lang na ganito palang kapuro lang utak mo. Sana pala hindi na ako pumayag na pakasalan ka. Walang-wala ka kay Luke. Walang-wala ka sa mga lalaking kilala ko. Dagdag pa niya, bago niya naramdaman ang pagpatak ng luha niya nang dahil sa labis na galit para sa lalaking nasa harapan niya. Kung maibabalik ko lang talaga ang lahat, sana hindi na kita pinili. Sana hindi na lang ikaw ang minahal ko, Caleb. Dagdag pa niya, bago siya tuluyang tumakbo paalis sa lugar na yon. Dinala si Luke sa ospital lang dahil sa nangyari. Halos mabali ang ilong niya na magkakasunod na sinuntok ni Caleb. Kaya naman bahagya pang nakaramdam ng galit ang mga magulang nito para sa pamangkin nila. Sa mga nagdaang araw ay tila ba hindi na muling pinansin pa ni Isabel si Caleb kahit na may ilang beses na rin nagbalak si Caleb na kausapin ng asawa. Wala itong ginawa kung hindi ang iwasan siya. Malaking naging pakinabang niya kay Luke dahil kung hindi dahil kay Luke, hindi niya makakalimutan kung anong nangyari sa kanilang dalawa ni Caleb sa Palawan. Si Luke ang nagturo sa kanya ng mga bagay na kailangan niyang kalimutan upang mabilis niyang makalimutan ang tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa noong mga panahong yon. Sa katunayan nga ay maging si Isabel ay nagulat nang aminin sa kanya ni Luke na gusto siya nito. Mahal ko ang pinsan mo, Luke. Sagot niya rito bago ngumiti sa binata na ikinalungkot naman ito. Kahit na hindi kami magkasundo o kahit na madalas niya akong baliwalain bilang asawa niya, hindi pa rin magbabagong nararamdaman ko para sa kanya. Well, I think that's my last straw. Sabit ni Luke bago siya ngumiti sa dalaga. Naroroon pa rin ang banga sa binigay sa kanya ni Caleb. Kaya naman hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin siya sa pagsasalita. Nagbabaka sakali lang naman ako sa'yo, Isabel. I find you attractive. Hindi ko nga alam kung bakit hindi makita ni Caleb ang halaga mo. Pero tulad nga ng sinabi mo, kung mahal mo ang talagang pinsan ko, wala na ako magagawa pa ron. Hangad ko na lang ang para sa ikabubuti ninyong dalawa. Huwag ka rin sanang mahihiya na humingi ng tulong sa akin kung kinakailangan, Isabel. Kung kailangan mo ako, palagi lang akong naririto para sa'yo, Isabel. Sambit pa nito nang nginitian niya na lang. Sobrang swerte ni Isabel sa kanila at sa pamilya ni Caleb. Kung hindi dahil sa mga ito, hindi niya mararanasan pang magkaroon ng pamilyang gagabay sa kanya sa paglaki niya. Aaminin niya man o sa hindi, ay malaki ang utang na loob niya sa mga ito. Kaya naman hindi niya magawang tanggihan ang kagustuhan ng mga ito para sa kanya at sa anak nila. Hindi rin naman siya kailanman nagsisisi na nakilala niya si Caleb. Kung hindi dahil kay Caleb, hindi niya mabibigyan ng importansya ang sarili niya. Kung hindi dahil kay Caleb, baka hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya sa mga bagay na alam niyang imposible nang mangyari para sa kanya. Kung hindi dahil kay Caleb, baka hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nirerespeto ang sarili niya. Isabel, we need to talk. Ano pa bang kailangan nating pag-usapan, Caleb? Galit na sambit ni Isabel nang muli naman silang magpang-abot ni Caleb sa kusina. Alam mo, pagod na ako sa'yo, Caleb. Palagi ka na lang ganyan. Ikaw na rin mismo ang nagsabi sa akin nun na may nobya ka, hindi ba? Bakit kaya hindi siyang pagtuunan mo ng pansin ngayon? Isabel, sinubukang hawakan ni Caleb ang braso niya na mabilis niya namang binawi na ikinasakit lang ng puso ni Caleb. Mas lalo lamang na nadurog ang puso niya, lalo na nang makita niya kung paanong dumaostos ang luha sa mga mata ng babaeng mahal niya. Gusto niya magpaliwanag dito. Gusto niyang bawiin lahat ng sinabi niya noong nakaraang buwan. Kaya naman sinubukan niyang muling kuhanin ang loob ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit muli na namang tumitigas ang puso nito para sa kanya. Gayong hindi naman ito ganito noon. Binago na nga ba talaga ni Isabel ang nararamdaman niya para sa binata? Maghiwalay na tayong dalawa, Caleb. Sambit ni Isabel na animong pakiusap na ikinatigil naman ito. May nobya ka, hindi ba?
Magpakasal na kayong dalawa. Baka matagal ka nang hinihintay ni Rose. Alam ko namang naiipit ka lang sa sitwasyon nating dalawa. Kaya heto ako ngayon. Binibigyan ka ng pagkakataong lumaya sa mga kamay ko. Dagdag pa ni Isabel bago siya naluluhang umalis sa lugar na yon dala ang mga bagahe niya. Hindi na alam ni Caleb kung ilang minuto siyang nawala sa sarili nang dahil sa narinig mula sa asawa. Makikipaghiwalay ito sa kanya? Ngayon na may nararamdaman na siya para rito at sigurado na siya sa asawa niya, hindi siya makakapayag. Isabel! Sigaw ni Caleb ngunit wala na sa labas ang asawa niya. Naroroon sila sa mansyon ng mga magulang niya dahil sa mga naging away nila nitong mga nagdaang araw. Kabi-kabila rin ang sermon na natanggap niya mula sa mga magulang nang dahil sa nangyari. Nang dahil sa pag-alis ni Isabel ay tila ba nabulabog ang buong kabahayan nila. Hindi rin napigilan ng mga magulang ni Caleb ang makaramdam ng takot para sa dalaga. Lalo na ngayong medyo malalim ng gabi at medyo malakas ng ulan mula sa labas nang dahil sa bagyo. I swear to God, hindi kita mapapatawad hanggat hindi mo na ibabalik ng ligtas dito si Isabel, Caleb. Sigaw ng nanay niya na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Marahas na ginulo ni Caleb ang buhok niya bago siya nagdesisyong sumakay sa kabayo. Ni hindi niya rin inindang malakas sa pagbuhos ng ulan. Ang importante para sa kanya ngayon ay ang mahanap ang asawa niya. Nang dahil sa malakas na buhos ng ulan ay medyo madulas na ang mga tuyong dahon na dadaraanan ng mga paa ni Isabel. Iyon din ang dahilan sa kung bakit mabilis siyang nadulas mula sa paglalakad at agad na nahulog sa gilid ng bangin. Hindi iyon ganoon kalalim, ngunit hindi pa rin iyon naging dahilan upang mailayo siya nito sa kapahamakan. Huli na ang lahat ng maramdaman niyang may tumama sa ulo niya, kasabay nito ay ang pagkawala ng malay niya. Nagising na lang siya isang umaga na may nakatakip na sa mga mata niya. Kumikirot-kirot pa ang mga ito kaya naman hindi niya naiwasang kapain kung ano ang mga bendang nakatakip ngayon sa mga mata niya. Nasaan ako? Aniya sa nanginginig na tono. May kamay na humawak sa kamay niya. Lalo na nang maramdaman niyang nanginig ang mga labi niya nang dahil sa pagbabadya ng pag-iyak niya. May umiiyak sa gilid niya at nasisiguro niyang si Florence iyon. Si Florence ang nagpaliwanag sa kanya ng lahat. Kung paano siyang nanatili ng isang linggo sa ospital ng tulog at kung paano siyang dinala sa ospital ni Caleb nang matagpuan siya nito sa bangin. Doon din ipaniliwanag sa kanya ng tiyahin na dumaan siya sa operasyon sa magkapareho niyang mga mata. Halos manginig siya sa takot nang sinabi nitong inoperahan siya sa mga mata nang magkaroon ng damage ang cornea niya nang dahil sa nangyari. Kaya naman labis-labis ang galit at dismaya niya para sa sarili. Kung hindi ba dahil sa ginawa niyang pagtakas ng gabing yon, mangyayari pa rin ba ito sa kanya ngayon? May 4 na linggo na ang naging gamutan niya sa ospital. Sa 4 na linggong yon ay niminsan na hindi niya narinig ang boses ni Caleb, na hindi niya nga alam kung nasa na ito. Kaya naman may naramdaman siyang kaunting galit at pagtatampo para rito. Na ospital at muntik na siyang mabulag, ngunit hindi man lang ito naglaan ng oras na bumisita para sa kanya. Sa bagay, sino nga ba siya? Baka nga nagpapakasasa na yun ngayon sa kamay ng nobya niya. Handa ka na ba, Isabel? Tanong ng doktor na marahan niyang tinanguan bago niya naramdaman ang malamig na metal na dumaan sa gilid ng ulo niya. Ilang sandali lang ay bumungad agad sa mga mata niya ang liwanag at ang malabong kapaligiran. Nang sandaling luminaw ang lahat, ay tsaka niya lang nakita ang pamilyar na bulto ng lalaki ngayon ay nakamasid sa kanya. Mula sa gilid ng kwarto niya, ay nakita niya si Caleb na ngayon ay malungkot na nakatitig sa kanya. Nakahalukip-kip ito tulad niya at may benda rin nakatakip sa kaliwa nitong mata. Caleb? Mahina niyang sambit, dahilan upang naiiyak siyang yakapin ni Florence. Nanatili lang ang mga mata niya sa lalaki ngayon ay nakamasid sa kanya. Nang makita niyang bendang nakatakip sa kaliwa nitong mata ay doon nagsingkin kay Isabel ang lahat. Nang sandali yon, ay hindi na nagdalawang isip pa si Caleb na lumapit sa asawa. Agad na gumuhit ang luha sa gilid ng mga mata nito, kaya naman walang iba nagawa si Caleb kung hindi ang tumabi sa kanya at marahan siyang yakapin. Ikaw ang donor ng mga mata ko, Caleb? Shh, Isabel. Sabit ni Caleb. Dahilan upang tuluyan ang ginantihan ni Isabel ng yakap, ang yakap ni Caleb sa kanya.
Nangiti si Caleb bago siya bahagyang natawa, lalo na nung humagulhol ito sa balikat niya. Gagawin kong lahat para sa'yo, Isabel. Ganon kita kamahal. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Caleb. Mahinang sambit ni Isabel sa kanya bago niya naramdaman ang paghigpit muli ng yakap ni Caleb sa kanya. Magkasabay na nagpagaling ang dalawa. Si Caleb ang dahilan sa kung bakit muling nagkaroon ng paningin si Isabel, habang si Isabel naman ang dahilan sa kung bakit muling nagkaroon ng kulay ang buhay ni Caleb. Pagkatapos maghilom ng mga sugat nila, hindi kalaunan ay muli na nga silang nagpakasal sa pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong yon, pareho na silang handa sa buhay na haharapin nila sa hinaharap ng magkasama. Hindi man naging tunay ang pag-ibig ni Caleb sa kanya nung una, pero dahil nga sa problemang magkasama nilang hinarap sa nagdaang panahon, doon lang nila napagtanto sa isa't isa na deserve nila ang isa't isa. Malayo man ang agwat ng edad nila sa isa't isa, hindi pa rin iyon naging hadlang upang hindi nila magawang ibalik ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!